So, hi guys! Welcome again sa ating Let's Do QuickBooks tutorial. So, andito na tayo sa exciting part. So, ang gagawin natin today is to set up our client's account or new company. Remember guys, if nag-sign up ka na already kay QuickBooks means meron ka na account or overall account. And ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng company name. The difference ng overall account sa company is pag sinabi nating account means overall, ito na yung ginagamit mo sa pag-sign in ng QuickBooks. Even if meron kang new clients, ito yung gagamitin mo. While the company naman is ito yung profile ng company. So, pwede itong maramihan. Parang like for example, meron kang mga branches or different company. So, dito tayo sa QuickBooks website. Then, may makikita kang option to choose if Philippine site or US site. So, ngayon, we're going to choose the Philippine side kasi kapag US, usually mag-ask pa ng US number. So, sa Philippine side muna tayo. Then, kapag actual client na talaga, choose US side na. Same process lang naman siya, just as the phone number to your client. Then, tatry muna natin yung 30 days free trial. Agenda reminder lang guys dapat before tayo mag-sign up dito ng new company, make sure na hindi kayo nakalaging sa existing account nyo para same tayo ng pictures na nakikita or same tayo ng overview. Kasi pagka nag-sign in kayo, ibang overview yung makikita nyo guys. Okay. As you can see, naka $0 siya. Then, confirm and continue lang natin siya guys. So, gaya ng nasabi ko kanina, dapat hindi kayo naka-sign in para parehas tayo ng overview. So, kung wala ka pang account, eto, kailangan mong fill upan ito guys. Pero kung may account ka na, dito tayo sa sign in. So, nandito na tayo guys sa sign in. Sign in lang natin yung existing account natin. Then, lagay mo lang yung password mo. So, ayun guys, may makita ka na choose your company. As you can see, nandito yung existing account na ginawa natin na Let's Do QuickBooks. So, gagawa tayo ng bagong company. Ang nakalagay sa company natin is GIB Marketing LLC. So, input lang natin to guys. So, click lang natin tong get started. Then, dun sa ano natin guys, sa details ng company, the company name is GIB Marketing LLC. Then, next. Then, yung industry natin is since ito ay marketing, so dapat nandito tayo sa marketing. So, hanapin natin yung mas malapit. So, pwede na itong administrative and support services. Then, yung business structure natin is LLC or limited company. So, try natin tong company.
Then next. So what's your role? I'm the bookkeeper. How many employees? Let's try 2 to 5. Then next. So this one, try muna natin gawin itong sa invoice. Since wala siyang skip. Then, skip muna natin siya ngayon. Then, gagawin natin siya isa-isa per video. So, di rin tayo mag-link ng account. Skip for now. Skip for now. Since may separate video tayo sa bawat ini-skip natin. Then, ang pipiliin natin dito is track invoice, expenses, wala naman tayong inventory ngayon, bills, and then sales. Then next lang natin. Then wala rin naman tayong VAT. Then click lang natin yung let's go. So we're here na guys sa GIB Marketing LLC. As you can see here sa logo, kung gusto mo siya lagyan ng logo, madali lang to guys. Click mo lang tong logo, then insert mo lang yung logo ng company. Then, as you can see dun sa reporting natin kay client, yung currency daw niya is USD. So, what we're going to do is to change natin yung currency niya is in USD. Kasi di ba nung nag-sign up tayo kanina or na gumawa ng bagong company, di ba Philippine site yung ginamit natin. So, pupunta lang tayo dito sa, okay, just click the gear icon, this one, then click the account and settings. So, once na na-click mo si account and settings, click mo lang si advance. Then, as you can see dito sa accounting, first month of year natin, dapat January. So, first month of tax year, same as financial year, dapat accrual tayo. Then, close the books loading. Make sure naka-off. Then, hanapin natin si currency. As you can see, yung home currency natin, as you can see, ang home currency natin is naka-Philippine peso. So, this one, ito-turn on natin si multi-currency. Pero usually naman guys, sa US, hindi naman sila naka-multi-currency kasi most of the time, US dollar naman yung ginagamit. Papalitan muna natin si home currency ng US dollar. Okay. Then, pwede rin nating i-turn on si multi-currency. As you can see, guys, meron ditong naka-indicate na once na na-turn on mo si multi-currency, hindi mo na siya pwedeng i-turn off. Kaya be careful dito sa pag-turn on ng multi-currency. Pero as of now, i-click na rin natin siya as multi-currency, then save. Then, refresh lang natin si QuickBooks. Tapos, check ulit natin kung naka-USD na yung home currency natin. So, as you can see guys, after nating ma-refresh yung ating QuickBooks, ang currency na natin is US dollar, then naka-on na yung multi-currency. Then, click lang natin tong done sa gilid. So, that's it for today's guys, and see you again sa ating next video. Thank you!